Dito sa Rizal Nueva Ecija ating nakita ang isa sa mga ancestral house na makikita rito, kung saan yung pagmamasdan dati pa rin ang kanyang itsura mula nang ito ay mapatayo. Kagaya nga ng ating pakikipag-usap kay nanay, wala pa itong nababago. Lahat ng kahoy, ang mga sahig, maging ang kanyang itsura sa labas nito ay nanatiling ganun pa rin. Nung bago ako dumating dito, ay mga siguro nasa 40 years na ito nung dumating ako rito. Ngayon, 42 years naman akong nakatira rito ngayon. Noon pa man, ito na ang itsura ng bahay nito. Nagpasalin-salin na ang naninirahan sa bahay na ito, subalit hanggang ngayon nananatiling buo ito. Anumang klaseng bagyo, sabi nga ni nanay, hindi ito basta nasisira, hindi basta-basta yumayanig kahit ang lindol na nagdadaan sa Nueva Ecija. Ay ang unang may pangpatayo nito kasi yung lola. Tapos pinamana doon sa biyanan ko. Nung namatay siya ay 83 niya na. Ay ngayon, ilang taon niya na, 18 years na niya yatang patay. Ganon. Ngayon po ba itong itsura po ng bahay? Ito lang, bata ganito lang. Ay wala pa naman itandaan siguro dahil yung lola niya ng tatay mo, siyang nagpagawa rito eh. Tapos tinirahan naman ng biyanan ko na yung nanay niya, kasi manugang lang ako, yung nanay niya, tinirahan nila ito. Dito na pinanganak lahat yung anak niya. Ay si tatay mo ang bunso, 64 years niya na. Maraming taon na rin ang lumipas. Sa pag-ikot natin sa Rizal Nueva Ecija, meron din tayong ilang mga bahay na hanggang ngayon ay nananatiling nakatayo pa rin. May ilan naman ay tuluyan ng napapabayaan at may mga bahay na nananatili pa rin buo at maayos at inaalagaan na hanggang ngayon na kung lilingunin natin para kang bumabalik sa nakaraan. Ang sinaunang panahon ng ating mga ninuno, ang sinaunang taon ng klase ng bahay noon. Meron na po bang nabago dito? Wala pang nababago kahit isa yan lang, kinakabit-kabitan lang namin ng kortina. Saka yung dingding na yan, kwan yan nun, open yan, binago. Diningdingan ko lang yan ng ganyan. Ganon. Tapos yung mga division sa taas, pinagtatanggal ko na, turot-turot na. Wala kaming may pagpagawa. Yung yero namin sa kusina, butas-butas na, parang silong ng mangga. Ang bahay na hindi mo kailangan ng maraming bakod, hindi mo kailangan ng maliit na bintana, kundi isang maluwang na bintana na nakadungaw sa kasaysayan at kwento kung saan mayroong nagsimulang bayan. Umuuga-uga lang siya, umahangin, kumakalantog, pero hindi naman siya nagigiba. Wala pa siyang nagiba. Wala pang nagiba ng bagyo to. Hindi yung dingding niya nabagsak nun. Dingding lang yun at kasi gabok na nga. Pero yung taas niya, saka yung mga kahoy niya, yung sinaunang kahoy pa to, mga yakal, kamagong, gano'n ay kwan. Malaki ang mga bintana ng sinuunang bahay. Maluwang, masarap mamahinga sa taas nito, lalo na kung malamig sa bandang hapon. Ito ang ilan sa mga kwento na maaari na nating hanggang ngayon ay makikita na lamang natin sa ngayon. Sa mga susunod na henerasyon, iilan na lamang ang ganitong klase ng bahay na makikita. Itong poste nito, itong sinasabing yakal. Ito yung pinakang matibay na kahoy. Yung mga kwan niya yan, yung mga, ewan ko ba kung anong kahoy yan. Sinaunang kahoy na rin yan, wala nang kahoy na ganyan ditong makukuha. Wala na, kahit katukin mo, pakuan mo ng pako, hindi na halos mapako sa tigas. Hindi na nga namin pinapakupakuan at kwan eh. Original yan, matagal nang kinabit yan, yun pa lang din. Hindi pa rin nabago, wala pa. Siya pa lang din. Yung kung ano yung nadatnan ko, siya pa rin ang style niya. Ayon sa ating pakipag-usap kay nanay, more than 100 years na itong bahay na to. Kaya dito sa bayan ng Rizal, ito na lang din yung nakikita natin, mga old house kung saan meron tayong makikita ganito. Dito sa kabilang kanto ng bayan ng Rizal, meron pa rin pong mga bahay na old. Kaya lang hindi na masyadong napapangalagaan. At narito ang maikling kwento tungkol
sa ancestral house na ating pinuntahan sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija.